Ah, na bakit wala ako sa Bukana is napanood nyo naman doon sa vlog ni Idol Japper na pinauwi niya nga muna ako kasi nararamdaman niya raw na baka may problema daw ako. Sa lukuyang inaayos ko pa rin, talagang malaking problema talaga yun. Hindi ko alam kung maayos, sana maayos, pero tiwala pa rin ako na maayos. At iniisip niya kasi hindi kasi siya yung tao na hindi rin mahilig magtanong. Ako naman yung tao na hindi rin mahilig magsabi. Kaso lang siyempre sa katagalan, yung tampo, pag tumagal hindi kayo nag-uusap, baka mas lalo nga lumala yung problema. Kung anong maging problema, lalo na sa pamilya, mas mabuting ayusin kaysa mas lumala pa. Kumbaga nagkausap naman kami ng maayos, naghiwalay kami ng maayos, walang sama ng loob, walang galit. Alright mga kautoy, panibagong vlog, panibagong umaga, panibagong araw tayo ngayon. At siyempre for today's vlog is, bago mag-umpisa ang ating vlog is nagpapasalamat tayo kay Papa God kasi binigyan naman tayo ng panibagong lakas, panibagong buhay at panibagong biyaya. Kaso lang mga kautoy, ngayong araw na to pupunta tayong bayan kasi gusto ko sana magpagupit saglit, tapos may ayusin ako dun sa bayan. Kaso lang nagka-problema ako mga kautoy kasi yung GoPro ko hindi ko napansin, nag-vlog ako kahapon, naka-ano pala siya, highest quality. Ngayon hindi ko ma-edit yung vlog, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano siya ma-edit sa cellphone kasi hindi ko siya ma-retrieve yung video. Yung video pagka tinignan mo sa GoPro na-play. Kaso lang pag sa cellphone corrupt na siya. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin. Ano pa naman ng vlog na yun, napakadaming nangyari nung araw na yun. Grabe. Pero susubukan ko pa rin ayusin kung may mga gagawa pa akong paraan doon sa vlog na yun. Ngayon punta muna tayo sa bayan at magano muna tayo magpagupit, at saka susubukan akong bumili ng card reader, baka maayos ko yung ating vlog. Pag hindi ko naayos, sayang talaga, grabe, sayang naman yun. Ang ganda pa naman sana ng vlog na yun. Ang ganda pa naman sana ng vlog na yun mga kautoy. Ngayon punta muna tayong bayan. Okay. Dito ngayon, maulan eh. Sayang. Baka maayos ko. Mga kautoy, grabe ang putik. Yeah. Putik yung alright. Pero mamaya mga kautoy, pagka hindi ko talaga maayos yung vlog na yon, susubukan ko pumunta sa computer shop, susubukan ko sa computer isalpak yung memory, baka magagawa ng paraan na mapababa yung resolution kasi sobrang taas ng resolution, highest quality dito kasi sa GoPro Hero 12. Highest quality is nasa 4, kung merong 4K, sa highest quality is 5.3. Ano daw dito, 5.3K, parang ganun. Sobra sa 4K. Kaya
kailangan maayos talaga yun kasi sayang yung vlog na yun. Grabe. Hindi ko alam kung pag hindi naayos yun ma-upload to, pero kung maayos yun syempre mauna ma-upload yun. Pero mamaya pagka hindi talaga siya maayos, dadalhin ko siya sa computer shop para baka sakaling magagawa ng paraan. Kasi sayang talaga yung vlog na yun, kasi yun yung vlog na nagpunta akong Monte Maria, tapos nakilala ko yung famous na pare na nag-viral dati sa YouTube at sa Facebook, tapos na nagka-problema pa, na-aksidente ako. Kaya yun mga kautoy, at update ko na lang kayo muna. Punta muna tayong bayan, let's go. Alright mga kautoy, nandito na tayo sa bayan at nandito tayo sa Mr. DIY at naghanap ako ng USB type C. Ito sana lang okay to, pwede na to. Hindi ko lang alam kung magkano ito, mali ito eh. Ilalagay yung memory, bakit ganun? Ilalagyan ba ito ng memory card? Flash drive man siya, hindi pwede. Alright, check natin. Lalagyan ba ito ng memory card? Hindi. Paano yun? Saan kaya makakabili nun? Di ba man to? USB to eh. USB. Wala bang memory? Patay tayo, wala yata. Alright, hanap lang ako. Alright mga kautoy, at wala akong makitang yung diretso na sa USB na diretso na doon sa memory card na type C. Ang mangyayari, parang bibili ka nitong ganito USB, tapos bibili ka ng ganito para extension nya sa type C. Kaso lang, paano kung hindi rin gumana? Paano gagawin? Siguro ang gawin ko muna, punta muna ng computer shop, gawan ko lang muna ng paraan. Siguro hanap muna ng computer shop, tapos subukan kong paayos muna, baka mapapababa yung resolution ng quality para maipasa sa cellphone or maibalik sa memory card. Kaya wala akong makita, wala. Kaya update ko na lang kayo. Alright mga kautoy, dito na tayo sa printing press na computer, at dito ako nagtanong kung merong computer shop, pero sabi niya subukan daw nila kung kaya. Dito na lang ako nagpunta sa ano ba ito? Ano yan? Cessnet Digital Printing. Alright mga kautoy, ito yung nangyari sa kanya. Hindi siya gumana rito, ayaw basahin ng computer. Hindi ko alam kung paano gagawin, pero yan na yung nangyari sa kanya. Yan yung lahat nung video, ilang clip yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nasa 50 clip yung video. Kaya nangyari, hindi ko alam paano gagawin dyan. Sayang, pero subukan pa rin natin, baka magagawa pa ng paraan. Alright mga kautoy, dito sa Walter Barbershop, at inubo na. Nako, masama na ang ubo. Yan, at syempre magpapatasa muna tayo kasi tumatanda na tayo. Grabe yung puti ko na dami. May kasama kami din, Kaita. Siya. Alright, at syempre yan muna tayo ngayon. Mamaya iba na yan. Let's go. Alright mga kautoy, at okay na. Ayan, sisihin nyo yung barbero.
Inahitan mo yung gilid. Yan. Nako po. Yan, sabi bago daw nagbibinata. Yan, sa mga mambabas diyan, pasensya na kayo. Sinubukan natin magkaguhit. Para daw uso daw ang ulan ngayon, kaya may pakanal. Yan. At pogi naman tayo na. Di ba? Ayos. Malinis na ulit tingnan. Looking good, looking fresh, but hindi pa ako naligo. Alright. At yan na. Salamat ulit kay Welter. At utang muna sa sahod ng bayad. Kaso lang, mga kautoy, hindi, joke lang yun ha. Nagtanong ako kay Idol tungkol doon sa video ko anong magandang gawin. At tinuruan niya ako kung paano gagawin. Kumbaga, may pinagawa siya sa akin para maayos yung video. Sana maayos lang, kaso lang sobrang tagal. Kasi 47 clip yung video ko. Nasa 4 video pa lang yung nabubuo. 'Di ba? Binubuo ko pa siya, hindi pa siya na-export. Ikinakarga pa lang siya sa sa editor, ano tawag dito? Editor application. Kaya medyo matagal pa ito. Naku po, Diyos ko po. Pero tiyaga lang, tiyaga. Alright mga kautoy, uwi na tayo. At doon na natin ayusin to sa bahay. At baka nandun na ang aking anak. Alright, nandito na tayo sa bahay. At ayan mga bata, nandito na ang aking anak. Kumain ka? Ha? Kumain ka ba? Ayan, kumain na siya. Ayos. At subukan pa rin natin ayusin yung aking exporting. Baka maayos pa natin yung video. Alright mga kautoy, okay na. Nakaligo na tayo. At time check natin ngayon is 4:35 na ng hapon. At syempre andito pa rin tayo. Dito na tayo sa bahay. At kasalukuyang inaayos ko pa rin. Talagang malaking problema talaga yun. Hindi ko alam kung maayos. Sana maayos. Pero tiwala pa rin ako na maayos kasi sayang yun sayang. Napakagandang memories ng vlog na yun. Sobrang ganda ng memories kasi yun yung first time na nagpunta ako sa Batangas City. Tapos maraming first time. Tapos halos first time lahat, pati first time ko nakabangga ng tao. Grabe mga kautoy. At yan, salamat sa barbero, ginuhitan tayo. Yan, iguhit tayo. Testing lang yan, subok lang. At bali yun nga, medyo nakakalungkot isipin na nagkagayon yung vlog. Sayang kasi talagang nanghihinayang ako kasi para sa akin sobrang memorable at sobrang ganda ng vlog na yun. Kasi ano talaga siya, kumbaga andun lahat nung first time ko nagpuntang Monte Maria, first time ko nakarating dun sa statue. Tapos syempre first time kong nailayo si Cherryword. Masaklap lang, first time ko rin nakabunggo ng tao. Yun ang masaklap. Pero sana ma-retrieve ko pa yung video. Sana maayos pa natin. Pero ngayon mga kautoy, yun nga, di bali kung maaalala nyo na hanap nga tayo ng pwesto. Kung maaalala nyo, dito tayo sa damuhan para maganda, pwede mag-camping, pwede rin mamayabas. Yun bayabas ang laki. Baka baka sira na. Ayos pa naman kaso mapait kasi bagong toothbrush ako. Ang pait. Yan, diba? Dito tayo ngayon sa kaluwangan ng mga lupa. Yan. At syempre dito tayo. Tingnan natin yung basa. Medyo basa pero okay lang. Yan, para maganda ang ating kwentuhan. Diba mga kautoy? Makalabas ang ating eggs. Yun nga mga kautoy, ayusin natin. Yan,
Ganda ganda ng ating view. Yan, para kita nyo rin ang ating kapaligiran. Oh. At yan mga kautoy, kung maaalala nyo mga kautoy na na bakit wala ako sa Bukana is napanood nyo naman doon sa vlog ni Idol Japper na pinauwi niya nga muna ako kasi nararamdaman niya raw na baka may problema daw ako kasi nga ang nangyari nga doon is halos ilang araw nga akong hindi nakakapag vlog, tapos nagkalagnat pa ako doon hanggang sa medyo namayat na nga kasi 4 na araw tayo nagkasakit doon. Tapos ang ginawa ko nga is sinabihan ako na Idol na baka baka may gusto kang sabihin or baka gusto mong umuwi muna, baka may gusto kang ayusin. At salamat kay Idol Japper sa pangunawa kasi nagsabi naman ako sa kanya na uwi muna ako, na may ayusin lang ako dito sa bahay. At iniisip niya kasi hindi kasi siya kasi yung tao na hindi rin mahilig magtanong. Ako naman yung tao na hindi rin mahilig magsabi. Basta kumbaga nag-aabang lang ako kung may tatanong siya, sasagot ako. Pero yung mag-o-open ako sa kanya ng hindi ako masyado, lalo na pagdating sa problema, hindi ako masyado nag-o-open. Pero pagka umuwi naman ako, lagi naman ako nagsasabi sa kanya na siguro naramdaman niya na medyo matagal lang tayo hindi nakauwi. Kasi isang buwan akong hindi nakauwi, isang buwan mahigit na hindi ako nakauwi dito sa amin. At tapos syempre medyo malungkot na umalis ako sa Bukana kasi iniisip ko kasi na alam kong hindi agad ako makakabalik sa Bukana pag umalis ako. Kumbaga syempre yung mga viewers natin, lalo na yung pinunta ko dun is syempre parte ng hanap buhay. Kailangan kong mag-vlog, kailangan kong maghanap buhay, lalo na sa parte ng Bukana kasi alam nyo naman pag nandoon tayo sa Bukana at lalo nakikita sa vlog natin si Idol Japper is mas maganda yung views o mas maganda yung nagiging takbo ng YouTube channel ko. Kaya medyo malungkot na umuwi muna ako, pero kailangan kong umuwi kasi syempre para maunawaan ko din dito sa bahay kung anong nangyayari. Syempre medyo matagal tayo hindi nakauwi, tapos yun nga tinatanong ni Idol nasabi ni Idol sa vlog kung may problema daw kami, is totally naman po hindi ko naman siya matatawag na problema, na malaking problema. Kumbaga nandoon lang yung tampo, yung siguro yung lungkot ng asawa mo na hindi ka nakakauwi, bakit hindi ka nagpapakita sa amin or hindi ka nagpaparamdam. Kasi nung mga nagdaang araw na nasa Bukana po ako is nakakausap ko man si Mrs. is bihirang-bihira, sobrang bihira. Kasi parang parang syempre nandoon yung alam kong tampo siya sa akin, alam ko nagtatampo yung misis ko na hindi nga ako nakakauwi. Tapos syempre andoon yung part na hindi rin naman agad ako makapagpaalam kay Idol kasi andoon yung hiya at saka yung porsige ko na kailangan kong maghanap buhay. Pero nung itong nagdaang nitong huling linggo, nung pagkatapos na kay Kapanalig, nung natapos na yung challenge sa kay Kapanalig, doon na parang nawala na ako nawala ako sa focus ng pagbablog. Hindi ako nakakapag-vlog ng maayos, tapos hanggang sa nagkasakit nga ako. Kaya siguro naisip ni Idol na talagang may problema. At ewan ko, hindi basta ako para sa akin, hindi ko siya masasabing problema siya, pero hindi siya ganong kalaki, hindi siya ganong kalaking problema na para siguro para sa akin parang misinterpret lang na bakit hindi ko umuwi, bakit or tampo, nagtatampo lang si Mrs. Kaso lang syempre sa katagalan yung tampo, pag tumagal hindi kayo nag-uusap, baka mas lalo nga lumala yung problema. Kaya habang maaga pa, salamat kay Idol Japper kasi naunawaan niya na umuwi ako dito at dito muna tayo.
dito muna tayo sa pamilya ko, dito muna ako, hindi muna ako babalik ng Bukana hanggang, sabi nga na idol, hindi kita pababalikin hanggang hindi ayos. Pero sa totoo naman po, sa ngayon naman po is yun nga, alam ko tampo lang, agkakausap naman kami, kaso lang hindi lang ako mahilig talagang magsalita ng mga nangyayari. Pero sa aming mag-asawa, isa lang ang sinabi niya sa akin, dahil siyempre tampo nga siya, kaya kung mapapansin nyo, hindi siya nakikita masyado sa camera kasi ayaw niya pong makita, ayaw niya kasi, kumbaga nahihiya na, akala niya kasi baka isipin ng viewers na baka iniisip niya kasi na baka mamaya pag nakita daw siya sa vlog, mabas daw siya na bakit ganito, bakit ganyan. Kaya siyempre inuunawa ko naman bilang isang tao at isang may lalaki, inuunawa ko naman yung misis ko sa kanyang desisyon. Pero minsan sinasabi ko naman sa kanya, magbablog ako, gusto mo sumama, magbablog ako, pakikita kita sa video. Nag-uusap naman kami ng ganun, pero hindi lang talaga showy, kasi makikita mo naman sa tao pagka umiiwas siya kasi nahihiya, sobra kasing mahihiyain talaga nun. Hindi talaga yun sapul na naging vlogger ako, bihira nyo yung makikita sa vlog ko, kasi bihira talaga siyang magsalita, bihira siyang humarap sa camera, kasi nandoon yung hiya. Ewan ko kung bakit siya nahihiya pa, vlogger naman ako, kumbaga siguro nasanay lang talaga siya na andito lang sa bahay, kaya andun yung lungkot, andun yung siguro nag-iisip siya na laging dito na lang ako sa bahay, tapos ako nagbablog sa malayo, hindi kami nakakapag-banding ng maayos. Kaya yun, medyo nalulungkot siguro siya nung mga panahon na hindi ako nakakauwi. Siyempre ako naman din, ganyan din naman, namimiss ko rin naman sila, pero kailangan may mga parte kasi, may mga bagay kasi kailangan mong isakripisyo, kasi para sa hanap buhay. Siyempre mga anak ko lumalaki, hindi ko naman pwedeng pabayaan, hindi ko pwedeng, kasi nga iniisip ko rin, kasi pag nandito ako hindi rin ako makakapag-content ng maayos, kasi puro bukid lang dito, nag-iisip lang ako ng ano. Tapos yung nangyayari nga, yung mga supporter natin siyempre galing kay Idol Japper, kaya mas gusto ko na mas nasana yung mga viewers ko na nandoon ako sa Bukana. Pero sa ngayon humihingi po ako ng paumanhin doon sa mga nag-chat na at nagko-comment na kailan ako babalik. Sa ngayon po hindi pa po ako babalik ng Bukana. Dito muna po ako magbablog. Sana suportahan niyo po yung mga vlog ko kahit andito lang ako. At salamat ulit kay Idol Japper sa pangunawa, at salamat at pinayagan niya akong umuwi. Di bali siya na mismo yung nagsabi na umuwi ka na muna. Siyempre ako naman, tinanong ko naman siya kung okay lang po, kasi siyempre baka mamaya meron tayong gagawin dun. Alam niyo naman, driver tayo ni Idol Japper, nagdadrive ako sa kanya. Pero salamat sa pangunawa Idol, kasi andun yung presensya na kumbaga ayusin ko muna kasi baka lumala. Kumbaga baka lumala pag tagal na hindi ako umuwi, baka mas lalong maging malala o maging misinterpret yung misinterpret ba o miscommunication yung mangyari, kasi syempre hindi nga tayo nakakauwi dito ng madalas. Kung tutuusin naman, hindi naman siya ganong kalayo, kasi Batangas to Batangas din lang. Kaso nga lang kailangan talaga magsakripisyo din. Kaya salamat sa mga pangunawa, at salamat din kay Mrs. sa pangunawa, kasi nung umuwi ako dito is okay naman. Tinanong ko naman siya, hindi lang tanong na yung tinanong ko kung kamusta na sila, okay naman. Kasi andun nga yung punto na syempre pag tampo sa iyo isang tao, hindi ka masyadong kakausapin. Ewan ko sa mga babae siguro ganun, pagka medyo tampo sa iyo yung isang tao is hindi ka muna kakausapin, hindi ka papansinin, kumbaga ganun. Pero kaya ngayon yun, sinabi ko na sa inyo na
hindi muna ako makakabalik sa Bukana. At yun nga, dahil nga pinaano muna tayo ni Idol na salamat sa kay Idol, kasi bago naman siya nag-vlog noon, nag-uusap naman kami ni Idol tungkol dun sa vlog na yun, kasi nga baka mamaya magkaroon ng miscommunication or misinterpret. Kaya salamat sa vlog na Idol. Thank you Idol Japper, kasi nagkaroon din ako ng lakas ng loob para sabihin, kasi nag-aalangan din ako kasi may mga nagtatanong na bakit yung mula nung umuwi ka hindi nga nakikita sa vlog yung misis ko, na dati naman nai-vlog ko. May mga nagko-comment na ganun na dati pagkakain ako nai-vlog ko, nakakasama ko naman siya, nakakasama ko siya pagkakain sa labas, nakakasama ko siya, hindi lang talaga siya umaano sa camera, kasi syempre ginagalang ko yung desisyon ng misis ko. Kasi minsan sabi niya, huwag mo na ako ipakita, ako'y nahihiya, laging ganun, ako'y nahihiyang magpakita sa vlog mo. Syempre salamat sa mga nakakaunawa, thank you very much talaga. Pero ganun talaga tayo ngayon kumbaga kailangan nating tanggapin kung anong mga nangyayari, kasi part yan ng buhay. Hindi natin masasabi kung anong problema ang dadating, basta ang mahalaga lang is kumbaga kung anong maging problema, lalo na sa pamilya, mas mabuting ayusin kaysa mas lumala pa. Yun lang yung masasabi ko, na siguro ganun yung gagawin ko, na ayusin muna namin. Pero ngayon okay naman po kami. Basta ang inano ko lang, hindi ko lang alam kung malaki, kung problemang malaki yun o ano problema talaga, kasi tampo lang na hindi ako nakakauwi dito sa bahay. Medyo nagtampo lang si Mrs. kasi medyo matagal akong hindi nakauwi. Kaya yun mga kautoy, kaya sabi ko nga, pag may problema hindi mo agad masasabi na bigla na nga lang siyang dumarating, katulad kahapon na umalis nga kami, tapos yun nga nakabangga nga ako ng tao, di ba? Problema yan. Inabot na nga ako ng madaling araw kasi pinamedical ko pa yung tao, dinala ko pa sa ospital. Pero salamat, napakaswerte ko pa rin, napakabait pa rin sa akin ni Papa God, kasi lahat nung pinakiusap ko, lahat nung dinasal ko kahapon, kahit nangyari yon, is naging maayos naman lahat, lahat ng nangyari, walang naging aberya dun sa nabangga ko. Kaya kumbaga nagkausap naman kami ng maayos, naghiwalay kami ng maayos, walang sama ng loob, walang galit si kuya. Kaya salamat sa kanya, sa kanyang pangunawa din yun. Pero sa ngayon ay may kapitbahay na dadaan, yan ang mga kapitbahay ko dito mga kautoy ay hindi ko masasabing kapitbahay, kasi magkalayo man ang bahay. Ano ba tawag sa ganyan talaga? Hindi naman tayo magkapitbahay kasi malayo man yung bahay nyo. Magkalayong bahay. Yan, katulad yan, dadaan siya. Doon pa yan, sa likod pa ang bahay niyan. Yan, ang tawag pala dyan, hindi kapitbahay, kalayong bahay. Yan, magkakalayo ang bahay dito di ba mga kautoy? Pero yun nga, salamat, maraming salamat kay Idol Japper sa kanyang na bakit umalis kami sa Bukana, o bakit ako umalis sa Bukana is yun nga, pinayagan niya naman ako umuwi, at salamat kasi siya rin mismo ang nagsabi na baka gusto mong umuwi na muna at medyo matagal-tagal ka nang hindi nakakauwi, ay baka may problema kayo or may kailangan kang ayusin. Hindi naman ako nagsabi, pero nung umalis na ako, nung nagpaalam na ako sa kanya, sinabi ko na, Idol, ako muna po ay uuwi na, at may ayusin lang po ako sa bahay, kasi yun nga, si Mrs. medyo hindi bihira nga kami mag-uusap dahil tampo. Nagtampo nga sa akin kasi hindi nga ako nakakauwi. Yun mga kautoy. At salamat talaga. Salamat sa inyong lahat. Sa inyong lahat na walang sawa sumusuporta, at sana suportahan nyo yung vlog ko. Kahit dito lang, simple lang, sana patuloy nyo pa rin akong suportahan, kasi marami pa akong balak gawin na nandito ako sa lugar ko, andito ako sa paligid ng lugar. Basta ang sa akin ngayon, isa lang po ang masasabi ko. Pupunta po ako ng Bukana once na kailangan ako ni Idol Japper,
pag chinat ako na Idol Japper na kailangan niya ako, lalo na pag nandito ako sa bahay, tatakbo agad ako ng bukana para matulungan ko siya. Pero sa ngayon po, dito muna ako. Dito po ako gagawa ng vlog. Dito ako magko-content, kung ano bang tawag yun, kung content creator ba, basta dito ako magro-vlog. At abangan nyo yan mga kautoy, kasi may binabalak ako mga kautoy na vlog na first time ko lang din gagawin, na talagang malayong malayo, kumbaga mag-isa din, katulad ng ginawa ni Kabugoy. Kaso lang ako, sabihin ko na sa inyo totoo, abangan nyo yan. Pupunta po ako ng Quezon Province at saka Bicol Province, na ako lang ding mag-isa. Yan, susubukan ko po may susubukan akong puntahan, na kung kakayanin ba ng loob ko na mag-isa papunta doon. Magmumotor lang ako. Yan, abangan nyo po yan, abangan nyo yan. Malapit na, pinaplano ko mabuti. Ano lang talaga, medyo nagsablay lang ako kasi nakabangga nga ako nakaset na bahala ko sa susunod na may mga aayusin lang ako mga gamit. Tapos yun nga, nagpaalam naman ako kay Mrs. at pumayag naman siya, na sabi niya sige, okay lang na bumiyahe ako, kasi syempre kumbaga part naman ng trabaho. At salamat kay Mrs. kasi naunawaan niya. Nung umuwi ako, mas maganda nga, siguro tama lang siguro na umuwi ako, kasi mas naunawaan niya na pinaliwanag ko naman sa kanya na trabaho lang, na humingi naman ako ng pasensya kasi nga masyado akong naging focus sa trabaho dun. Tapos anong nangyari naman nung naging focus naman ako is nung huling mga araw is wala na, kasi parang nakita yun ni Idol, pansin naman yun, mapapansin yun na Idol, pansin ni Idol kasi na parang tinamad na ako, lagi lang ako nasa kubo, tapos lagi akong himatlugin para yung lagi ka tahimik lang ako sa kubo ng mga nagdaang linggo kaya siguro naisip ni Idol na may problema talaga to, kasi nandun na yung hindi na ako nagbablog. Kilala ko si Idol mismo yan, magpipilit sa iyo na sasabihin niya sa iyo talaga, oh, bakit di ka pa nagbablog? Anong vlog mo ngayon? Minsan magsasabi pa nga yan punta tayo sa ganito, magbablog ako, sama ka. Yan, ganyan yan. Nung mga nagdaang araw, hindi niya rin ako masyado nakakausap, kasi tahimik lang talaga ako doon sa kubo andun lang ako tapos nung nandun pa si Kabugoy, ganun lang, tahimik lang naman kaming dalawa. Pagka may time, tatagay na kaunti, makakasama namin si Idol doon, tapos yun, ang mangyayari wala na, hanggang sa tutulog na lang, gano'n na lang. Syempre gano'n na nangyayari sa amin nung mga nagdaang araw, hanggang sa umuwi na nga ako. Kaya yun, maraming salamat kay Idol Japper Sniper sa pangunawa, syempre, at sa lahat ng naitulong niya. Maraming salamat, sobrang laki ng naitulong niya sa akin. Kaya Idol, basta pag kailangan mo ako, sabihin mo lang, tatakbo agad ako dyan, walang dalawang salita. Basta sa ngayon alam ko naman na focus ka sa mga ginagawa mo, kasi nakikita ko naman yung mga, tsaka syempre sa tagal ko na kilala si Idol, alam ko naman yung kung bagay magiging diskarte niya, lalo na ngayon bare months, magiging busy talaga yan. Kaya sobrang salamat kay Idol, kasi inano niya ako, pinorse niya rin ako na maging vlogger para din sa pamilya ko. At salamat sa kanyang pagtulong, kasi dahil din sa mga tulong niya, at siyempre sa inyong mga nanonood, kundi dahil sa inyo hindi tayo kikita, hindi tayo sasahod sa YouTube, hindi ako magkakaroon ng kung anong meron ako ngayon, kundi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat talaga sa inyo lahat, sobrang maraming salamat. Lalo na syempre sa lahat ng Sowerd family, syempre sa inyo lahat galing yan, sa lahat ng subscriber ko, maraming salamat. Mula noon hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo. At syempre yung mga subscriber ko naman is galing nga kay Idol Japper, kaya syempre mas minabuti ko na doon sa Bukana talaga mag-vlog, kasi kumbaga nandoon yung journey. Hindi mawala yung basher is para sa akin okay lang, kasi karapatan yung magsalita ng opinion nyo, or karapatan nyo yan bilang isang tao at isang nanonood, na
magsabi ka ng ganito, oy, ano ka, ganyan ka dyan, wala kang kwenta, walang kwenta ang vlog mo, wala ka na sa bukana, babagsak ka na, mga ganun, okay lang. Kasi ang inaano ko naman dyan is, basta ang mahalaga is wala kang inaapakan tao, tuloy mo lang ang buhay mo. At saka yung basher, kasama yan sa buhay eh. O, kahit nga hindi ka vlogger eh, kahit hindi ka vlogger, yung ordinaryong tao naman tayo, yung ordinaryong tao ka lang dyan sa kalsada, halimbawa nagtatrabaho ka, tapos meron ka pa rin basher, ibig sabihin may mga masasabi pa rin sa iyo yung tao. Hindi nga lang natin masasabi kung bad or good yung masasabi nila. Merong good na sasabihin, merong maganda sasabihin sa iyo, merong hindi rin, merong mga taong hindi rin maganda yung sasabihin sa iyo. Pero depende na sa iyo yun, sa iyong pagkatao. Basta ako, thankful ako na eto, kung ano meron ako. Maraming salamat siyempre sa Panginoon Diyos sa lahat ng binibigay niya sa akin. At siyempre sa inyo lahat talaga, walang sawang suporta sa inyo, walang sawang pasasalamat sa inyo, kasi sa inyo lang talaga, kung ba sa inyo lahat nang gagaling ito kung anong meron ako. Kasi kung hindi kayo manonood ng vlog ko, wala man ako revenue. Kaya salamat talaga, salamat, maraming salamat. At siyempre salamat sa pwesto natin dito, kasi ang ganda lang pwesto dito. Ngayon lang ako nakapag-vlog dito sa nakaupo lang dito, pero ang ganda, sobrang ganda ng ating kapaligiran, di ba? Oo. Sigurado to, pag napanood na Idol Japper to, matutuwa siya kasi ang ganda dito, sobrang ganda. Kahit na may problema, at malaking problema talaga yun kasi hindi ko maayos yung vlog, sayang yun talaga. Diyos ko po, sana maayos ko talaga yun. Sana maipalabas ko yun sa inyo. Basta tandaan nyo, pag na-upload ko ito, kasi hindi ko pa siya talaga totally maayos. Sobrang hirap ayusin. Kasi nakaano siya, nasa GoPro ko siya, naka highest quality. Tapos naka 5.3K siya, kaya hindi siya ma-export, hindi siya ma-play. Nape-play lang siya sa GoPro pero hindi siya ma-play sa cellphone. Tapos dinala ko sa computer shop, hindi rin kaya. Ayaw din ng Adobe, ayaw ng mga ng mga ibang application. Siguro ewan ko lang, baka kasi depende sa PC or depende sa computer, depende sa laptop. Siguro pagka malakas yung expect ng laptop or computer, baka kaya. Pero hindi kinaya dun sa pinagdalhan ko kanina, kaya wala, sayang. Pero ayos lang, basta ayusin ko pa rin yun. At susubukan ko pa rin hanggang may magagawa ako, kahit na hindi ko siya may upload ngayon. Basta pipilitin ko pa rin may upload yun. Gagawan ko talaga ng paraan, kahit saan, kahit anong paraan gagawan ko yun. Kasi sobrang ganda ng, para sa akin sobrang ganda ng vlog na yun. Sobrang ganda niya, sobrang matutuwa kayo, sobrang ma-amaze. Kumbaga yun yung content na raw vlog na sobrang maganda, napakagandang nang makikita nyo. Yun mga kautoy. Kaya kakakot ka ng tubig, abangan naman. Kaya yun, ayos na ayos. Pero ngayon is yan muna. At ikaw naman, alam mo mga kambing, hapon na, dali. Yan mo muna, ipatong mo muna dyan sa ano yan. Ipatong mo muna dyan. Right. Yung anak ko na muna mag-aayos ng kambing. At dahil nga yan, syempre looking good, looking fresh, but totally damaged tayo. Lagi naman, walang pagbabago. Pero parang may napansin man ako. Parang napansin ko yung damit ko, parang parehas pa nung nag-vlog si Idol sa Kubo. Oo nga no. Parehas kasi kami may damit nito. Yan. Salamat kay Idol, salamat. Salamat kay Idol Japper. Siyempre sa inyong lahat, sa walang sawa sumusuporta, kina Tita Evangeline, kina Tita Edita, kina Ate Cha, kina Ate Mercy, kina Ate Jay Bunin. Siyempre maraming salamat kina Ate May Santos Vlog. Maraming salamat talaga, sobrang thank you. Maiksi lang tong vlog natin, pero alam ko na malilinawan kayo dito. Kaya maraming salamat siyempre sa Panginoon Diyos at sa inyong lahat. At siyempre sa pamilya ko, sa pangunawa, sa kanyang pangunawa. Kung may mga tanong kayo, kung may mga gusto kayong gawin, or malay nyo kaya kong puntahan, mag comment lang kayo dito. Pwede tayong mag-vlog kung saan lugar nyo gusto. Basta yung around dito lang muna sa
Region 4A, ganun ba yan? Region 4A, Region 5, basta dito lang. Yung mga taga rito, yung mga nagko-comment dyan sa taga San Juan, taga Rosario, taga ano, mag-comment kayo kung halimbawa gusto nyong, meron kayo alam na lugar na spot na pwede kong puntahan para i-vlog, or halimbawa meron kayong alam na ilog na malapit lang dito sa atin na pwede nating motorin, comment ninyo at pupuntahan natin. Sasama natin yan sa mga vlog natin para kahit papano meron tayong extra content or dagdag content na tulong nyo na rin sa akin bilang panonood nyo, is tulungan nyo na rin ako para magkaroon ako ng content. Kasi kung dito lang tayo sa paligid, laging araw-araw damo lang ang makikita nyo dyan. Damo, kambing, manok, kalapate, yan, tsaka yung mga sasakyan dito. Yan lang. Pero ngayon is dito muna tayo at stay at sa mga magtatanong, halos buong vlog ko ngayon maghapon wala si Mrs. Wala po si Mrs. ngayong maghapon. Sa mga nagtatanong kasi lumawas po siya ng Manila. Di bali ang nangyari kahapon, pagdating ko galing doon sa aksidente, doon sa nakauwi ako alas 2 na ako nakauwi mag 2:30 na. Is ang nangyari sa kanya is inihatid ko rin siya sa labasan dahil lang paluwas po siya ng Maynila. May inaasikaso lang siya doon. Kaya yan, baka may magtanong bakit sa buong vlog mo hindi mo nakita. Wala po dito ang misis ko. Ando doon po sa Manila. Ando doon po siya. Alright. At yun mga kautoy, sana sa mga susunod natin vlog is, at saka pag alam na misis tong vlog na to, sinabi ko naman sa kanyang gagawin ko to at pumayag naman siya. Kasi syempre ayoko rin naman ng baka mamaya mas lalong malungkot yung misis ko, kasi syempre ando doon siya sa part na medyo tampo pa, nagtatampo. Pero salamat sa pangunawa niya, kasi kahit pa paano basta laging maayos lang ang paliwanag, maayos ang usapan, is magiging maayos ang lahat. Yun lang mga kautoy. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Masyadong mahaba na yata yung sinabi ko. At thank you very much. I love you. Hanggang dito na lang. Bye bye. Alright.